Isang araw, sa probinsya ng Camarines Norte ay napadpad ang binata na si Harvin. Siya ay binatang spoiled sa magulang at walang ibang ginawa kundi magpakasaya lamang. Upang maging leksyon at matuto sa buhay, ay pinapunta siya sa kanyang tiya Isabel sa probinsya. Auntie, may tao sa labas! Pakipagbuksan muna, iho. Giliw, di mapigil ang bugso ng damdamin ko. Asa to si Isabel? Amin mo, giliw, nagpapahiwating na sa'yo. Ginoo. May ginagawa si auntie sa loob ng luluto. Auntie! Auntie! Sandali lang. Oh, Carmelita, ikaw pala yan. Aling Isabel, pinapabigay po ni Inay. Maraming salamat. Napakagandang bata mo talaga, Carmelita. Salamat po. Ito nga pala ang aking pamangkin na si Harvin. Kadarating niya lang galing Maynila. Magandang araw, Ginoo. Kuya, hindi na malalim mga iniisip ng aking pinsan. Oo nga. Balik ka, Delia. Tulungin natin siya. Tara. Harvey, hindi na malalim mga iyong iniisip. Hindi naman masyado. Kilala niyo ba yung babae na nagdala dito ng isda kanina? Oo, si Carmelita palagi nagdadala ng ulam dito kay Inay. Sino nang bibigyan kay Carmelita? Nais niyo ba siyang ligawan? Talaga, pwede? Oo. Ngunit hindi ganun kadali ang panliligaw dito sa probinsya. Hindi kagaya ng nakasanayan mo sa Maynila. Maaari kitang tulungan kung iyong nanaisin. Ang mga karaniwang panliligaw dito sa amin, pag-aharana, panilbihan, at pagsilak ng lihan. At higit sa lahat, pagpapaalam sa magulang kung pwedeng ligawan ng kanyang anak. Carmelita, kilala mo ba yun? Ay, oo, nagkakilala na kami noon sa bahay ni Aling Isabel. Pamangkin siya noon. Ang kisig-kisig naman niya. Tsaka ang gwapo. Anong pangalan niya? Ang kanyang ngalan ay Harvin. Kung niligawan ko ba niya, sasagutin ka. Maghulis dili nga kayo, di naman lang bumabasa sa itsura. Kung ako ikaw, oo agad. Hindi sa ganun, kailangan yung paghirapan na matamis ka oo. Tara na. Giliw, di mapigil ang bugso ng damdamin ko kung mapapasabi. Ayos lang. Sige, una na ako. Ano yun? Magandang hapon po, Aling Mercedes. Oh, magandang hapon. Ano't naparito kayo sa aming kubo? May gusto po sana ipanam ang aming pinsan na si Arvin. Ano yon? Tuloy kayo. Ano nga ba ang pakay ninyo rito? Nais po sana naming ipaalam na ang aming pinsan ay aakyat ng ligaw sa iyong anak. Maaari po bang ligawan ko ang inyong anak? Sigurado ka ba, iho, sa iyong nais sapagkat ang aking anak ay walang kinilalang ama sapagkat ang kanyang ama ay namayapa na. Kung kaya't ako naman ay naghihigpit, naninigurado na rin kung ikaw ba ay seryoso sa aking anak. Opo, handa ko pong patunayan na karapat dapat ako sa anak niyo. Uulit-ulitin ko sa'yo Carmelita, pumarito ka, tingnan mo. ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailan may hindi magbabago. Ikaw
ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso tunay kang nag-isa. Sa hinaba-haba at madami proseso ay napasagot niya ang dalaga. Hindi minamadali ang mga bagay-bagay dahil ang lahat ay may tamang panahon. Ang mga bagay na madaling makuha ay ang mga bagay na madali rin siyang para mawala. sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimuyak kung nanaisin lang. Tadhanang mapanlin lang, di hahayaan mawala